Day 29 Squats Challenge 2025 gout treatment. Salamat po sa Diyos sa isa namang panibagong araw, isang panibagong pag-asa. Kamusta na po kayo mga ka-healthy? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Sa pag-squat pong ito, ganun pa rin. Mayroon po akong ginagamit na dumbbell na 15 kilos. Patuloy lang po natin itong gagawin. At ang ibahagi ko sa inyo ngayon, ito pong nababasa ko sa mga group chat, mga comment na maraming tao sa ating panahon ngayon nakaramdam ng kalumbayan. May mga problema, may mga sakit, nalulumbay sila, na-stress. Yan ang pinakamaraming naramdaman sa mga tao ngayon. Ngayon, mayroon akong na-discovery na-research ko na scientific study at saka biblical study. Yan palang stress o kalumbayan, dalawang klase yan. Mayroong stress na ikamamatay, mayroon din stress na gumagawa sa pagsisisi sa ikaliligtas natin ayon sa Biblia. Mabasa natin yan dito sa isang talata ng 2 Korinto, Kapitulo 7, versikulo 10. Ang sabi dito, basa, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot. Datapwat ang kalumbayang ayon sa sanlibutan ay ikamamatay. Kita mo na, di mayroon pong kalumbayan sa sanlibutan na ikamamatay. Kaya ang iba nga magbibigti dahil sa sobrang kalumbayan. Ikamamatay talaga yan, spiritual man at literal. Pero tayo may aral ng Diyos, nalulumbay man tayo, sandali lang yun. At pagkatapos ng kalumbayan na yun, lalakas ang panampalataya natin. Naranasan ko rin yun sa matagal na panahon. Kasi kung nalulumbay ka ng mula sa Diyos, nakapag-isip-isip ka nakakasakit ka, mayroon kang maisip na baka may nagawa akong mali, may nagawa akong hindi tama, nakapag-isip ako ng hindi tama. So, makapagsisi ka sa ikaliligtas at titibay ka sa panampalataya. Anumang mga problema na darating sa'yo, baka tawanan mo na lang, naranasan ko na yan, masabi mo lang ng ganun. Kasi bakit? Nakaranas ka na, lalo kang titibay. Ganun din pala sa science na study. Lalong titibay ang immune system natin pag tayo'y na-stress at nakarecover. Yun lang po. Maraming salamat po sa Diyos sa inyong panonood.